sambahin ang lahat ng iyong nilalang. Because you are the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. You are the Almighty God. And your name is Jesus. Lahat magbabago, Panginoon. Ang mga panahon, ang mga tao, ang mundo ito, lahat mag-sitwasyon. Pero ikaw ang hindi nagbabago, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever. Kaya worship, sinasamba ka namin, Panginoon, sa iyong kagandahan, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa ganong biyaya sa bawat sa amin. Na nung hindi kami karapat-dapat maligtas, iniligtas mo kami. Kami na tinawag mo, Panginoon, sa isang pananampalataya. Na nung kami ay nanampalataya, you receive us, Lord, at ginawa mo kaming kapamilya ng kaharian ng Diyos. And you made us to become children of God, join heir together with Christ. And everything that Jesus inherited from you, Father, ipinasa sa amin ng Panginoong Jesus. We worship you, Lord. Kami ng pinakamayaman, pinakamapalad na tao sa buong universe, sa langit at sa lupa. Sapagkat lahat, everything was given to us through our Lord God, Master and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. You are holy, holy forever. Be holy, for I, the Lord your God, is holy. Be perfect, for I, the Lord your God, is perfect. Walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos, at walang papasok sa karya ng Diyos. Lord, create in us a clean heart. Create in us a pure heart. Thank you, Holy Spirit, our teacher today. We worship you, Almighty God, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. We receive the anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Lahat may magsabi na Amen. Amen. Makakupo na po tayo. Thank you, Lord, sa silya. Naupuan ko pala yung aking microphone. Salamat sa core group kasi yung ginagamit kong chair, muntik na akong bumaligtad ng last week pag sandal ko, hindi kaya yung bigat ko. Kaya sabi ko, I need a bigger chair. So, sa umaga pong ito, ang ating another teaching message from the Holy Spirit, why we need to put God first in our life. Why we need to put God first in our life. At ang title ay, ano ba title? Ito na nga yung title eh. Bakit kailangan gawing una o pangunahin sa ating buhay ang Panginoon? This is part 2 of our last message nung Sunday, part 1 yun. Inalakay po natin doon sa part 1 yung God's presence is more important than ministries. Mas mahalaga sa Diyos na una pagtuunan natin ng pansin ng time ang kanyang presence, ang kanyang presensya bago tayo mag-minister. Marami ang mga mangangaral ngayon very busy sa ministries, very busy sa lahat ng gawain, trying to please God through their ministries. Pero marami hindi naging balanse sapagkat they forgot to put God first.
above sa kanilang ministry. Ang level po ng priority natin, number 1 is God. God. Ano susunod sa God? God. Anong susunod sa Diyos? Ministry or family? Family. At ito, nung napakinggan ko kay Benny noon, nung hindi pa siya dinidivorce ni Susan, nung kanyang asawa, ang kanyang teaching sa body of Christ is God, ministry, family. No? Then, you and others. Of course, unahin mo yung sarili mong spiritual life bago others. Magme-minister ka sa others, nakalimutan mo yung sarili mo. Kaya medyo tinaski yung sarili, saka others. We cannot minister to other people kung sarili natin napabayaan natin. So, ang level ng priority natin ay God, family, ministry, yourself, and others. Nung nagkaroon ng problem, parang nagkasakit si Susan noon. Hindi ko lang alam kung ano yun. Naging very emotional siya. Dahil sa mga iniinom ng gamot, naging siya, emotional, naging depressed. Dinivorce na si Benny Hinn. Na yun ang dahilan. Kasi napag-iiwanan sa bahay. Sabi nga ni Benny Hinn, maganda pag sa ministry, lagi mong kasama yung asawa mo. Very busy si Benny Hinn sa ministry. Kaya, daming nanalangin, then, na-reconcile at nagpakasal uli sila. Nirenew yung kanilang vows. At, okay na uli sila. At sabi ni Benny Hinn, nagkamali ako ng teaching at paniniwala noon. Ang naiset niya ay God, ministry, then sa huli pa lang ng family. Then you and others. Dapat daw pala God, family, ministry. Ang family above sa ministry. Why? Because your first ministry, our first ministry is our family. Not others. Our family. Kaya kita nyo nung nagbigay ng Great Commission ng Panginoong Jesus, sabi niya sa kanyang mga God, go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Preach the gospel even to the uttermost part of the earth, hanggang sa kadululuan bahagi ng mundo. Pero mag-start kayo sa Jerusalem, then go to Judea, Samaria, and even to the uttermost part of the earth. Mula sa malapit, doon ka muna mag-minister, palayo ng palayo. At ang first ministry natin ay family. Sa Amerika, may parang nalaman, nakilala na mga pastor, ang mga anak ay sanlibutan. At meron doon isang mabait na pastor akong nakilala, na kaibigan. Nung nakita ko yung kanyang dalawang anak na lalaking babae, parang bilat dalaga, iba kagad yung pumasok sa isip ko. May nasense ako hindi maganda. Nung umuwi ako ng Pilipinas, nabalitaan ko, inaresto ng pulis yung magkapatid. Nahulihan ng drugs. At yung pastor ay maalaga sa congregation, pero siguro nagkaroon ng pagkukulang sa loob ng bahay na kulang na tutukan yung first ministry, yung family. Kasi Benny Hinn, binago niya God, kasi ang katwiran daw niya, ministry and God are one. And sabi niya, but that's not true. God, then family is our first ministry, then yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa unang ministry pinagkatiwala sa ating Panginoon, ating pong pamilya. So, put God first. Lahat priority sa buhay natin, laging number 1 ang Panginoon. Sabi ko nga last week, pagkagising nyo pala sa umaga,
ma-check nyo ang sarili nyo kung sino yung pangunahin sa buhay natin. Ano yung unang, o sino yung unang pumapasok sa isip nyo pagkagising sa umaga. Dapat ang Panginoon. Kung iba, ibig sabihin, hindi mo na ilagay ang Panginoon na pangunahin. Mga kapatid, ang Diyos nagpakilala sa Book of Revelation, sabi na, I am the Alpha and the Omega. Revelation chapter 1, verse 8. The first and the last, the beginning and the end, said the Almighty God. Sabi ng makapangyarihang Diyos. Yun ay nasa Revelation chapter 1, verse 8. No? Sinabi ng Diyos. At pinagdidibatihan niya, ibang theology, sabi, yan yung God the Father. Sabi naman ng iba, hindi, si Jesus yan. No? Kung sino man yun, God the Father o si Jesus, walang problema. No? Sapagkat si Jesus at ang Ama, iisa sila, iisang Diyos. Ibig sabihin, magkasama sila sa pagiging Diyos. No? We have one God with three divine persons. Ang mali lang sa oneness, tatama na sana sila. Ang problem sa oneness, ginawa ng oneness na ang Ama naging si Jesus. Si Jesus naging Holy Spirit. At mali yun. There are three members in one Godhead. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. The Father is not Jesus. Jesus is not the Holy Spirit. And these three, silang bumubuo ng iisang Elohim. Kaya pag gusto mong paramihin yung singular form ng God, Eloah or Elo, El or Eloah, singular form yon ng God. Pag gusto mong more than one, lalagyan mo ng im, Elohim. At yung salitang or title na Elohim ang ginamit ng Diyos sa Genesis chapter 1. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. And God created the world. Elohim created the world. Yung Elohim doon ay plural form ng gods. Hindi naman marami ang Diyos natin, iisa lang ang Diyos natin. Pero sa iisang Diyos, ang kumikilo sa isang Diyos, tatlong personalities, three persons. That's the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Kaya, nung sinabi sa Revelation chapter 1, verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, says the Almighty God. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Alpha, siya yung pasimula. Wala pang pasimula, nag-e-exist na siya. Dahil walang lumikha sa Diyos. At yung ibig sabihin ng the end, or the Alpha and the Omega, first letter ng Greek alphabet kasi, letter A, Alpha. Ang pinakahuli sa ating alphabet, Z, pero sa Greek ay Omega. So, ibig sabihin ng Diyos, siya yung pinakapasimula at pinagmulan ng lahat. At siya rin yung katapusan. Ang Diyos walang katapusan. Nasa kanyang control. Siya ang sovereign God, Almighty God. Kung wala ang Diyos, walang creation sa buong mundo. Kung wala ang Diyos, walang malilikha. Kaya, sinasabi ko ito, that He is the Alpha and the Omega, sinabi rin ito ni Jesus sa Revelation chapter 22, verse 13, na sabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Pagdating sa verse 16, Jesus. So, inamin ni Jesus, siya yung Alpha and Omega. Ito hindi masagot ng INC. Nakadebate ka mga taga-INC. Sabi ko, paniwala ba kayo na ang Diyos lang ang pwede mag-claim ng title na Alpha and Omega? Payag sila. Doon ko dinala, nakalimutan nila, sinabi ni Jesus, I am the Alpha and Omega, the beginning and then the first and the last. Jesus. Paano yan? Sinabi ni Jesus.
inaccept niya, kinuha niya yung title na Alpha and Omega. Ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, siya yung creator eh. Colossians 1:16, si Jesus dineclare niya, o dineclare ni Paul, that Jesus created the heavens and the earth, everything. Visible and invisible, both in heavens and earth. Everything was created by Jesus. Sabi ko sa kanila, meron bang tao na may power to create the universe? Hindi nila masagot yun. Nasa inyo yun. Sinong paniniwalaan nyo? Salita ng Diyos o yung mga ministro nyo na nagturo sa inyo? Haharap tayo sa Diyos. Pero, yung mga kausap ko, mas pinili nila yung doktrina na minana nila. I believe, pinagpipray ko rin sila na time will come, parang si Pastor Aba, pag nag-iisa na, nag-iisip, maisip na, sabi ni Pastor Aba ko, naisip ko yung ka-debate ko nun. May punto siya, tama eh. Parang mali ako. At yung nagbigay ng liwanag kay Pastor Abak, nung minoni niya, may katwiran to. Kaya lang, ito'y tinuro sa akin eh. Bandang huli, umalis siya sa INC. Naku, mahal na mahal siya ng matandang Manalo. Tinuring siyang anak. Yung mga anak ng matandang Manalo, kalaro-laro ni Pastor Abak. Kaso na bago ang kanyang panampalataya, nung naka-encounter siya ng angel of the Lord, na muntik na silang patayin. Ikwento ko na sa inyo. Kaya sinabi na God is the Alpha and Omega, kasi karapat-dapat lang sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang katastasan Diyos na pinagkakautangan natin ang ating buhay. Meron ako itatanong sa inyo. Ang Diyos nangako, the Alpha and Omega, the God Almighty, nangako na binigyan tayo ng salvation, kaligtasan. Sino po sa inyo, na halimbawa kung sabihin ng Diyos, alam mo, alagad kita, pero hindi kita ililigtas sapagkat hindi na ako nag-provide ng salvation sa lahat ng lahi ng tao. And you will spend your eternity in hell. Halimbawa, kunyari, sinabi ng Diyos, iyon ang iniwan sa atin. So, maisip mo, destined to hell na tayong lahat. Walang maliligtas. Ngayon, ang tanong ko ito, sino sa inyo ang patuloy pa rin maglilingkod at sasamba sa Panginoon despite na walang salvation? Sino sa inyo? Okay, bago man parte, na-offend ako doon sa isang pastor na sabi niya, kung hindi tayo totoong iniligtas ang Panginoon, hindi na ako maglilingkod. Inihagis niya sa harapan ng pulpit yung Bible. Hindi na ako maglilingkod, hindi pala ako ligtas. Ako noon ay wala pa yata akong 1-year-old Christian, pero na-offend ako. Parang nasaktan ako. Sabi ko, ba't gano'n? Tagal na itong pastor. Paano niya sabi na, kung hindi ako ililigtas sa Panginoon, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Ako na sasagot ng katanungan ko sa inyo. Kaya ligtas tayo, kaya may salvation na wala, karapat dapat sambahin at paglingkuran ng Diyos. Kahit pa ang sang nilikha ay hindi niya iniligtas. Because He is worthy, karapat dapat sambahin sapagkat siya ang katastasan lumikha ng lahat ng bagay. He is God. Meron akong, may dati tayong kasama rito noon eh. Ganon din ang prinsipyo. Kung hindi pala ako ligtas, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Ano bang habol natin? Yung pagka-Panginoon, ang Panginoon, o kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil meron lang tayong makukuha sa Diyos. Kaligtasan. Mali po ang takbo ng isip natin pag gano'n. We are worshiping, we are serving our God because we love God. Ano ang mangyari? May salvation o wala. Pero, ang totoo, meron tayong salvation.
Naitanong ko lang yon. Amen. Meron ding mga meron mga pangyayari na halimbawa, nanalangin ka, tinugong ka ng Diyos. No, dito man tuwa ka. Na-build up ang faith mo, tumutugon ang Panginoon. No? Binigay yung kahilingan ko. Paano kung merong pangyayari na hindi binigay ng Diyos? Are we still going to worship and serve Him faithfully? Hindi binigay ng Diyos. Nakamatayan mo na, hindi binigay ng Diyos. Naglilingkod pa ba tayo? Ang sagot, siyempre. At diyan, pinakita sa Hebrews chapter 11, yung mga pangunahing talata sa itaas, puro victory. Sila David, sila Abraham, binigay ng Diyos yung pangako niya. No? Pero pagdating sa hulihan, may mga mananampalataya example doon na hindi tumanggap ng answer sa Panginoon. Yung pangako ng Diyos, hindi na nila natikman. Walang tugon. Yung iba namatay na, yung iba nilalagari. Iba pinugutan ng ulo. Nananalangin, Lord, save us from this danger, save us from this persecution, save. Wala sila natanggap na kaligtasan. Hindi nila nakita yung pagliligtas ng Panginoon. Pinatay pa rin sila. Alam niyo sabi sa mga huling talata sa Book of Hebrews, chapter 11, sila ay mga heroes of faith, mga dakilang mananampalataya na kahit wala na experience na answer from God, still, they remain faithful in serving God. Nakikinig po ba tayo? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Sino po nakaintindi? Kaya yung si Shadrach, Meshach, Abednego, no, sa Old Testament, 3 kaibigan Daniel, inaresto, tapos itinapon sa hurnong apoy kasi hindi sila sumunod doon sa utos ni Nebuchadnezzar na pag narinig nyo yung musical instrument signal na you must worship that idol, nagpagawan malaki rebulto si Nebuchadnezzar rebulto niya. At kailan lahat luluhod. Yung 3 Hebrew people hindi lumuhod, nakatayo. Kitang-kita sila. So pinahuli sila at tinapos sa hurnong apoy. At ang sabi ng 3, bago sila tapos sa hurnong apoy, King Nebuchadnezzar, ang aming Diyos ang magliligtas sa amin sa hurnong apoy. Hindi kami luluhod sa iyong idol. At kung kami may hindi ligtas ng Panginoon sa hurnong apoy, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong Diyos. Yun ang pananampalataya. Masunog o hindi masunog, they will never worship another God. Di pinakita ng Diyos, sinamahan sila ng isang nilalang doon sa hurnong apoy. Sabi ni Nebuchadnezzar, di ba 3 lang yung inihagis natin? Yung naghagis, nagpainit ng apoy 10 times na init nasunog kinain din ng apoy sa sobrang init. 3, ba't naging 4? Naglalakad sa uno, hindi na, nung sila'y pinahango, hindi man lang nag-amoy usok. Pati dami lang, wala nasunog. Pinakita ng Diyos ang pagliligtas. Pero sabi nila, kahit hindi na kami iligtas sa Panginoon, hindi pa rin namin ipagpapalit ang aming Diyos. Yun ang tunay na pananampalataya. Nakikinig po ba tayo? Yun ang pananampalataya. Kaya huwag kayong magtatampo sa Panginoon kung may mga times na ang pakiramdam nyo parang absent ang Diyos. When God is silent, yun po ang time na tinetesting ng Diyos ang ating pananampalataya. Nakikinig po ba tayo? Amen. Kaya nung ako ay nagkaroon ng gout sa paa, sinabi ko, hindi ako pwede hadlangan ni Satanas sa pagpapastor at sa pangangaral na salita ng Diyos. Ihilahin ko yung paa ko, may gout, nakatinyelas, nakasandals lang ako dito. I don't care kung hindi ako formal nakadamit, nakatinyelas lang, akit ako ng pulpit, hihilahin ko yung paa ko. Ginawa ko yun. At ngayon, nakatungkod ako, hindi pa rin ako
uurong sa mga lahat ng hadlang ni Satanas. And I believe one of these days, makikita nyo ang restoration ng isang Kung Fu master. Ang Panginoon, God will restore my healing, my health. I believe with all my heart because God is good. Amen. And I'm doing fine. I feel fine. I feel good. Gusto ko magtumbling. Kaya lang, gusto ng isip ko, hindi pa kaya ng katawan ko. Kasi ito nga, nasa katawan ko, neuropathy. No? Neuropathy. Ano yung neuropathy? Yung nagkakaroon problem sa nerves. No? Nagpuputol-putol yung. Kaya naman ako na-off balance. Kasi hindi ka agad may-relay yung signal sa brain motor ko. Kasi nga, yung mga nerve na kaka-problem, puputol-putol. Sabi ng doktor ko, but it will take time para ma-connect ulit. No? So, ito rin pala yung naging sakit ni Eric Clapton. Kilala mo si Eric Clapton? Last year nakita ko, naka-wheelchair siya. Pero siguro gumaling na siya. Problem na yung pinanggalingan ng mga alcohol. Tsaka siguro mga drugs. Hindi naman ako umiinom. So, maganda nito, nung chinek ako, wala akong tumor, walang thyroid, wala rin ako problem sa alcohol, ewan ko kung chemicals, nung nagtatrabaho ko sa GMA, nakakalanghap kasi ako ng mga chemicals. Ewan, maraming pinanggagalingan. Saan man galing yun, I believe, ito is another great challenge for my faith to serve God. No? At salamat sa inyong lahat na nandiyan na sumuporta. Tapos pangalawa, yung may bahay ko, si Sister Lily, Pastor Lily, second life na niya ito. 50-50 siya nung kamakailan. Ngayon, okay na uli siya. Pero siya, nag-undergo ng dialysis. So we must fight a good fight of faith at tumayo tayo hanggang tayo nakakatayo. Amen. So praise God. At gusto ko pong sabihin sa inyo bago magpatuloy, dahil ako'y naka-turtleneck ngayon, hindi po ako si Palos. Ako pa rin po si Pastor June. So praise God. Let's dive into our topic. Ang haba naman introduction. Introduction lang pala. Bibilisan ko na po. Kasi sa totoo lang, for almost 40 years, sa pagpipreach ko, I just flow in the anointing of the Holy Spirit. Kung anong gusto pa sabi ng Panginoon. May outline ako, pero once na may sabi ng Panginoon, doon ako nagpo-flow. This time sa umagang ito, gagamit po ako ng outline. Salamat kay Brother Oget. Happy birthday, Brother Oget, sa February 27. At kay Brother Nick na kinatulo para may gawa ng PowerPoint. So, God's presence is more important than our ministries. Parang hindi ako sanay na yung patingin-tingin sa outline. So, pinakita ko sa inyo yung difference ni Martha at ni Maria last week. Na si Martha, available sa pagluluto sa ministry, para kay Jesus yung pakakainin si Jesus. Si Mary naman, pagdating pa lang Jesus, umupo na siya, excited siya sa presence si Jesus, nakatingin kay Jesus, at uhaw siya sa sasabihin ni Jesus. Pinili ni Mary yung presence ni Jesus kaysa tumulong sa ginagawang kapatid niya. Kaso, hindi siya naintindihan ni Martha, na-offend sa kanya, isinumbong kay Jesus. At ang sagot ni Jesus, sabi niya, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. But only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. Na very good ni Jesus si Mary. Anong punto doon? The presence of Jesus is more important than our ministry. Before you can minister to others, before you can minister or gawin yung assignment, you must first unahin ang Diyos.
Lahat. Pag sinabing, ano ba ibig sabihin to put God first? No? Ibig sabihin, because Jesus is our Lord, our God and our Savior, mula ngayon, hindi na tayo ang boss ng buhay natin. Ang boss na ng buhay natin, ating Panginoon, si Jesus. Lahat ng ating desisyon, lahat ng gusto natin gawin, kailangan ikonsulta natin sa Panginoon. Kaya sabi na Apostol Pablo, huwag niyo sasabihin, pupunta ako sa bansa na yun, mangangalakal ako, tatay akong business, mag-apply ako ng trabaho. Huwag niyo sasabihin yun. Ang sabihin niyo, pupunta ako doon sa bansang yun, mangangalakal ako, kung loloobin ng Panginoon. Kita niyo yung lordship ni Jesus. Kaya pag sinabing, put God first, He will be the Lord of your life. Pag-gising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, pagbubukas sa isang araw, pagsasara ng isang araw, magsasarado ka, kasama mo ang Diyos. Talk to God. Maliwanag po ba? Pag inunan niyo ang Panginoon, ayoko sana sabihin ito pero sasabihin ko na rin. Pag inunan niyo ang Panginoon, makikita niyo ang blessing ng Diyos sa inyong buhay. Kaya ayoko bigyan ng emphasis sa blessing, kasi baka mamali ng motibo tayo. We need God because we want Him to bless us. Maling motibo yun. Parang yung ginagawang pinauso na pangkukolekta ng mga tithes, love offering, sacrificial giving sa body of Christ. Maraming sumablay na sinasabi, pag nagbigay ka, yayaman ka. Pag nagbigay ka, God will bless you financially. Magtanim ka at ikaw ay pasasagay. Totoo naman yung sinabi ng Panginoon, what you sow, you shall reap. Magtanim ka ng malaki, aani ka ng malaki. Totoo yun, pero na-abuse at nagawang na-manipulate ang mga tao, na ipopromote yung magbigay kayo malaki para i-bless kayo ang Panginoon. That is wrong. At magtatanim ka ng paniniwala sa puso ng tao na may kasamang greediness. Yan yung prosperity gospel na nabalsagan ngayon. At under attack ang mga kaibigan at kapatid natin sa Pentecostal na nagtuturo niya. At maging ako, hindi rin ako uma-agree dyan. So, kaya tayo nagbibigay, kaya tayo naglilingkod. Yung giving is part of our worship. And the reason why we worship God is not to be blessed, but because we love Jesus. We love God. And to bless us, or not to bless us, we will still serve God faithfully. Maliwanag po ba? Okay. So, why is it important to put God first? Number one, kasi kapag hindi natin inuuna ang Panginoon, sa desisyon, sa panalangin, at may iba tayong Diyos, alam niyo po ba, ang Diyos-Diyosan, hindi lang yung mga idols. Minsan, may mga Kristiyano, binabanatan yung mga pinanggalingan natin, Catholic, ang dami rebulto. Pero, siya man, meron din pala siyang Diyos-Diyosan. Pwede niyo maging Diyos. Yung Diyos-Diyosan, yung paborito niyong artista. Yes. Kaya nga idol ang tawag. Hindi naman masama, pero ibig ko sabihin, yung buong buhay nyo, buong panahon nyo, yung naiukol yung time na para sa Panginoon, doon yung naiukol, they become your God. Halimbawa, hindi ka maka-attend Sunday kasi nung Saturday, naputikan yung sasakyan mo. Eh, maglilinis ka, Sunday lang ang panahon. Nilinis yung sasakyan mo. No? Bago. Hindi na umattend sa church. Eh, therefore, yung sasakyan mo, naging Diyos-Diyosan mo yun. Halimbawa, Sunday, general gathering ng mga Kristiyano, pero may ka-business deal ka, mas inuna mo yung lakad mo kaysa sa Panginoon. That became your God. Yung nilakad mo, pinagpalit mo. Anything, anuman time na pagpalit mo ang Panginoon becomes your idol. Maliwanag po ba? Hindi lang mga rebulto idol. Even yourself, kung ikaw ang nasusunod sa sarili mo at hindi ang Panginoon susunod, you are the idol of yourself. Nakakapunta ka sa mga concert na mga paborito mong singers, pero hindi ka makapunta sa church, that will become your idol. At sinabi sa Bible, sinabi mismo ni Paul, winarin niya ang Corinth, winarin niya ang Galatia, na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. They will never see God. They will never enter to the kingdom of God. And right now, kaya ako ito, sir, lagi pa ulit-ulit, nagpipreach ako about this truth. Kasi marami na ako napakinggan na testimonies
nire-reveal ng Panginoon in these last days kasi marapit nang bumalik ang Panginoon at maraming Kristiyano compromise. There are many Christians now suffering in hell. Marami mga pastor, evangelist, well-known evangelist sa buong mundo, nasa hell ngayon. They're suffering. Bakit? Nagamit nila ang ministry for money and manipulating God's people. Nagamit nila ang ministry, building up their own empire. Pagdating nila sa kabilang buhay, they are now in hell. Hindi tinuturing ng Diyos kaya 1 milyon ang nahikayat mong kaluluwa. Hindi tinuturing, hindi binibilang ng Diyos kahit anong laki na gawa mo para sa Kanya. Ang titingnan ng Diyos, yung puso mo, kumpara mo kung kanino mo ginawa yung ginagawa mo. Is it for yourself, for your glory, or for the Lord? At marami yun nasa iyo. Hindi ko babanggitin yung mga sikat na evangelists. They are now in hell, suffering. Mga TV evangelists, sabi ko, wow. Buti kung paninira, paano kung totoo nga? So, siya sabi lang doon, pinag-iingat tayong Panginoon. Ang number 1 sa kaharian ng Diyos, humility. The moment na nawala ang humble heart natin, ang tingin natin na sarili, at ang pride ang mangingibabaw sa atin. Mahalaga ang humility. Ano mang ating gagawin, let all the glory be for our Lord Jesus Christ. Give all the glory to Jesus. Maliit o malaki ang ating ministry, give all the glory to Jesus. Marami ang lumaki ang ministry, natuwa sila, at ang nakalimutan, naging proud sa sarili, giving glory to themselves. And they lose their reward and even their salvation. Kaya isa pang pahamak na doktrina nakapasok, pamula pa ng Reformation, yung once saved, always saved. Pahamak yung doktrina na yun. Even Mary Baxter, sinabi niya, I saw that in hell, that doctrine was created in hell. Para ipahamak ang mga tao. Ano ngayon nangyayari? Marami mga pastor, hindi ko sasabihin denomination, they believe sa OSAS, once saved, always saved. Nakikipag-compromise. Yung isang politician, nasa denomination na yun, ang kanilang doctrine, once saved, always saved. Sumasali sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Nakakahiya, ang tagal na ng pastor sa Maynila. Pinaka matindi pong nakawan ngayon. Hindi ako pumapasok sa politics, this is truth at kailangan natin pag-pray. Pinaka-worst na nangyayari sa bansa natin ay panahon natin ngayon. Kita niyo yung pera ng budget sa PhilHealth, kinuha para gagamitin sa next election. Pati yung retirement ng mga magre-retire na Pilipino, kinuha rin. Nakawan. At sabi nga ng isang commentator na magkano yung bigat? 200 million, 300 million para suportahan yung nakawan. Mga kapatid, we need to pray. God will move if we will pray. Sabi ko, ang babait ng mga tao ngayon, noong panahon 70s, kaunti lang rally. Promotor naman ang rally noon, mga communist, para magkagulo sa Pilipinas. Alright. So, bakit kailangan maging priority? Number 1 ang Diyos. Kasi pag hindi mo inuna ang Panginoon, you are a lukewarm Christian. And a lukewarm Christian, sinabi sa Revelation chapter 3, verse 10, ang sabi doon, so, because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. Yung church na Laodicea, one of the 7 churches, ay nirebuke ni Jesus because that church is a lukewarm church. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. Pero binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon mag-repent kasi buhay pa naman sila. Pero kung hindi sila magre-repent,
they will spend their eternity in hell. So, 5 churches, sa Book of Revelation, pinagre-repent ni Jesus. 2 lang ang hindi, Smyrna at saka ang Philadelphia, na very good. And the rest, yung 5, pinagsisisi. Repent. Another false doctrine na pumasok sa body of Christ ngayon, yung hyper grace, na sabi nila, there's no hell. There's no hell. At sinabi nila, because we are living under the grace of God, walang hell, walang impyerno. And that is another doctrine from the devil. At sabi nila, you don't need to repent. Kasi repentance is only for the Jews. Ang mga New Covenant people, no need to repent. Pag nagkasala, you are insulting the grace of God. You are insulting Jesus sa ginawa niya na pagbigay ng kanyang buhay sa cross. You are insulting God and His grace kapag ikaw ay nagrepent. And that is another lies from the pit of hell. Lies from the devil. Pag nagkasala ka, malaki, luhod ka agad sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, hindi yan uubra Sabi nila sa Jews, sa mga Hudyo lang yun. Paano yung Book of Revelation? Hindi namang Jew yung mga yun. Sa Book of Revelation, 5 churches, mga Gentile yan. At andi yan ng New Testament. Repent, si Jesus mismo nagsasabi. So we have to repent. Pag hindi mo nauna ang Diyos sa isang araw, you have to repent before it's too late. Kasi magkakakalyos ka sa puso mo. Dadagdag yan hanggang sa ikay mamanhid spiritually. At kapag ikay nakakagawa ng mali, hindi mo na ma-discern sa sarili mo kasi nagkakalyo na, kumapal na ng kumapal. Hindi ka na sensitive sa spiritual things and you are now deceived by the devil. Kasi hindi mo nire-repent, hindi mo sinisisi, hindi mo pinagsisi sa harapan ng Diyos yung maliit o malaki kasalanan. Nakikinig po ba tayo? Okay, ngayon, kaya sabi nga, pagka hindi mo inunang Panginoon, you are a lukewarm Christian. Ang sabi ni Jesus, I will vomit you. I will spew you out of my mouth. Pag sinabi, ilulura kita, isusuka kita, rejected ka. So, mahirap ma-reject ng Panginoon. May tao nga, buhay pa rejected by God na. Buhay pa. Meron ganyan, si Saul. No? Meron yung tao na merong man of God, sabi niya, I think it was when him, sabi niya, may nakita siya na nag-backslide na nakita niya, sabi niya, Lord, pag-pray ko ito, wag na. Sabi pa, why? I have rejected him. Preacher yun. Hindi alam ni Benny kung anong nangyari. Pero sabi niya, wag mo na pag-pray. I have rejected him. One time si Kenneth Hagin, sa isang vision, nakita niya yung family friend niya, mag-asawa, pastor at saka yung wife niya ay worship leader. Nakita niya sa vision, nakikipag-compromise, napapunta sa iba-ibang mga lalaki, yung magandang asawa ng pastor, friendly Kenneth Hagin. Sabi niya, Lord, sasaklulo ako. Paalalahanan ko. Di ba sabi ng Panginoon, wag na. Sabi ng Panginoon, sabi ni Kenneth Hagin, Lord, sabi mo, agawin silang nasa apoy. Aagawin ko siya sa apoy. Wag na, hindi na kailangan. It's too late. Lord, why? Pinakita ang senaryo. Every day, tinutokso demonyo. Ang ganda-ganda mo, ganda ng boss mo. Sayang yung talent mo. Gamitin mo sa libutan. Pwede ka mag-artista, pwede ka sumikat. Sayang na sa... Una, nire-rebuke ng babae, ng worship leader. Maganda yung babae. Then, bandang huli, nakinig siya sa bulong ng mga demonyo. Nakonvince siya. At gumawa ng away, naghiwalay siya mag-asawa. Nag-apply sa nightclub na singer, napapunta sa iba-ibang lalaki, nagkasa adultery, at nung pupunta ni Kenneth, sabi, Lord, bakit? Pwede pa, Diyos, sabi mo, agawin sa po. No. Siya mismo, out of her own mouth, sinabi niya, I don't like Jesus anymore. Leave me alone. Kaya pala siya, nireject ng Panginoon. Mismong yung babae, umayaw na. Totally, na-deceive ang puso at minahal niya yung kanyang ginagawang kasalanan. Dating worship leader, asawa ng pastor. Problem sa mga kapatid natin Baptist, pag may nag-backslide na gano'n, ay kasi hindi yan genuine na born again. Ano hindi genuine na born again?
God gave us free will, freedom to choose our destiny. Kaya pumunta sa ganun, ginusto niya yon. Hindi dahil sa hindi genuine na born again. May mga ganyan talaga. Pinipili ang kasalanan. Napakahirap pag pumunta sa impyerno, it's too late. Hindi ka pwede bumalik. Kaya nga ito, kausap niya, di ba? Lagi ko binibigyan talatang ito, Galatians 5:19 hanggang 21. Hindi ko na babasahin to save time, Ulitin ko na. Sige, basahin ko na. Nasaan ito eh? Nasa PowerPoint. Now, the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality. Tagalogin nyo lang sa bahay. Impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger. Kaya kayo, kung mainit yung ulo nyo, madali kayong magalit, ingat sa sarili. Kasali yan dito. Selfish ambition. Mas magaling pa nga ako sa pastor namin. Magtatayo na ako sa sarili ko church. That is selfish ambition. Mas marunong pa ako doon sa pastor namin. Qualified naman ako maging pastor. That is selfish ambition. Bakit na-promote yan? Mas magaling naman, mas marunong ako dyan. Mas matagal pa ako dyan sa church. That is selfish ambition. Watch out. Dissensions, faction, pakikipag-away, envy, drunkenness, kasama na dyan ang drugs, carousing, walang awat na pagsisiya sa kasalanan sa libutan, pakikipag-enjoy sa libutan. Hindi masama mag-enjoy, pero we must always limit ourselves. Titingnan natin kung hanggang saan payag ang Panginoon. Kung tayo nakikisalamuha sa salibutan, ang motive natin to win them for Christ, evangelize, no problem. Pero kung ikaw ang na-evangelize nila at naibabalik ka sa kasalanan, ayun ang malaking problem. Carousing and anything like this, of which I forewarned you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Nasaan dyan yung osas na sinatabi? Once saved is always saved. Mga Kristiyano ito, winawarningan ni Paul. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo sa pulpit. Okay, now, ito yung aking gustong bigyan ng main point sa umaga nito. Bibili lang ko na ito. Yung tinatawag kong chain of salvation. Kung gusto nyo talaga matiyak that you are saved, that we are saved, at hindi tayo mawawala sa Panginoon, ito po yung pattern na kukunin natin. This is very biblical. This is very biblical. At bihira nagtuturo nito. Hindi ako magaling. By the grace of God, pinakita sa ating Panginoon to share this to the body of Christ. Na mali po yung ginagawa natin pangangaral ng araw. Kapatid, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ligtas ka na. Sumampalataya ka na, ligtas ka na. At kapag may nagturo, may nag-preach, sumampalataya ka, tapos, magpakabait ka at gumawa ka ng kabutihan, faith plus works, called salvation, you will be saved. Pag may nag-preach niyan, sinasabihan natin na kulto yan. Kasi ang tunay na pananampalataya, faith alone will save us. At yan, pinipreach ko for so many years. Pero nagliwanag sa akin, pinaliwanag sa akin ng Panginoon, hindi balanse. At yan, pinipreach ko na ng mga nakaraang linggo na yung sinabi ni Paul, Ephesians 2:8, and Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, na naligtas tayo sa pananampalataya lang, hindi sa mga kabutihan na ginawa natin. Totoo yan. Yan ang first step to enter into the kingdom of God. You must believe. There must be a genuine faith in your heart. Faith in the Lord Jesus Christ. Then Jesus will receive you into His kingdom and you are now saved by faith. Ephesians 2:8 verse 9, yung sinabi. Ngayon, now that we are saved, mabubuhay tayo na matagal pa. Diyan o obserbahan ng Panginoon kung genuine yung faith natin. Ang ungenuine biblical faith always bear fruit.
may bunga. Ano yung bunga? Doing the works of God. Doing your assignment. Accomplishing what God commanded you to do. Gagawa tayo para sa kanang Diyos. Lalakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni James sa kanyang sinabi, no, na show me your faith. Mamaya ko pa sa pakikita. Show me your faith and I'll show you. Show me your faith without works and I'll show you my faith with works. Hindi mo ba alam, you foolish person, ikaw namang man, na ang pananampalatayang walang kasawang gawa, good works, is dead. Patay. Ang tunay na biblical faith, pag ikay nananampalataya, laging may kasamang obedience. May kasamang paglakad sa pag-ibig. May kasama na pamumuhay na kahawig ng buhay ni Kristo. Nabubuhay ka sa kabanalan. Diyan mo makikilala ang tunay na tao na may pananampalataya na galing sa Biblia. Kaya dapat may kasunod yung pangaral na, kapatid, tinanggap ang Panginoon. Ang salvation ng Diyos nasa iyo. Pero, you must work out your own salvation. Simula sa araw na ito, paglingkuran mo ang Panginoon. Kasi napakarami na tumanggap sa Panginoon. No? Meron niya yung kamag-anak ng isang kapatid natin dito, naghihingalo na, 50-50. Pinuntahan ko sa medical. Kulay violet. Ang tingin ko, matanda. Violet na, talong. May tanning na. Nung pinag-pray ko sa bigyan ng another chance na makilala siya. Akala nyo, after 1 week, bumangon, nakalabas. Buhay. Umupo dyan, umatay ng isang beses. Sabi ko, Brad, bata pa pala. Iba na itsura niya. Second life mo na ito. Maglingkod ka sa Panginoon. Binigyan ka ng Diyos o buhay. Yun ang first and last na nakita ko sa church. Hindi na bumalik. Binigyan sa Diyos, sana, kung saan man siya nandoon, bigyan chance sa sarili niya maglingkod sa Panginoon. Because hell is not a joke. Ngayon, sa Biblia, kaya ang salvation, yung preaching ng dapat balanse. Ligtas ka ngayon sa pananampalataya. Now that you are saved, we are saved. Anong gagawin natin? We must remain faithful in serving God. Ano? Okay. Ngayon, sa Bible, ito tinuturo merong chain of salvation. Number 1 is faith. No? Ang genuine faith, biblical faith, laging may kasunod na paglakad sa pag-ibig. Kung totoo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, you will bear fruit with the love of God. Ang love of God ay pamumuhay na kagaya ng buhay ni Kristo. Yan yung sinabi sa John chapter 15 na ang sanga na hindi nagbubunga, pinuputol, natutuyo, tinatapon sa apoy. Apoy na ano? Apoy na impyerno. Hindi nagbubunga. Ito yung mga Kristiyano rin na nanampalataya pero hindi nagbunga sa kalaunan. Kaya sabi ko nga sa inyo, Paul yung kasi sabi, maganda pa yung ginawa yung kriminal sa tabi ni Jesus. Bago siya mamatay, tinanggap niya si Jesus. Tinawag niya, Lord si Jesus, alalahan mo ako sa iyong karya. Hindi kakasamahin kita sa paraiso. Ligtas yon. Hindi na humabang buhay niya. Mapalad pa yung ganon. Pagkatanggap mo, direct ka sa langit, naghingalo ka na. Kaysa yung nabuhay ka, humabang buhay mo, 30 years, then bigla kang lumayo sa Panginoon, you'll end up your life in hell. Hindi nakita ng buhay. So, number 1 is faith. Ang tunay na biblical faith, lagi may kasamang pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa mga kapatid, sa kapwa. Number 2, so faith, love, ito yung chain of salvation. Kapatid, kahit nanampalataya, kapag hindi ka lumalaki sa pag-ibig, you'll go to hell. Faith, love, then third is obedience. Pag ikaw ay umiibig sa Panginoon, pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon,
automatic lalakad ka sa pag-ibig ng Diyos kasi nananampalataya ka eh. At sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 6, faith works by love. No? Kaya ang kagaya niyan, meron kang brand new car, pero yung brand new car na binili mo, walang gasolina, kahit walang sira yung sasakyan, pag walang gasolina, hindi tatakbo. Ganyan din ang faith. Kahit meron kang faith sa Panginoong Jesus, you believe that He is God who became a man. He is Lord God the Savior. Tinanggap mo siya maging Panginoon, Diyos na magligtas. Pero kung ang buhay mo, hindi mo pinamumuhay ang pag-ibig ni Kristo habang ikay nabubuhay sa mundo, para kang kotse, brand new, pero walang gasolina, wala kang patutunguhan. Hindi ka papasok sa kaya ng Diyos, I tell you. Kaya yung binanggit niya bunga sa John chapter 15, at sa nga hindi nagbubunga, pinupol, tinatapos sa apoy, yung bunga doon is the love of God. Yun yung tinukoy sa Galatians chapter 5, na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. Yung kalagayan na yon, yung pag-ibig na yon, yun ang Christ-like character. That in short, pag ikay nanampalataya, ang kasunod niyan, magbubunga ka. At ang bunga na yan ay buhay na kahawig ng buhay ni Kristo. Paano kung naninira ka ng kapwa mo? Paano kung nagkakasala ka ng idolatry? Paano kung gumagawa ka ng fornication or adultery? O paano kung ikaw ay nagsisinungaling? Paano kung ikaw ay nanloloko? Paano kung ikaw ay palaaway? No. You will not inherit the kingdom of God. Sinabi na yun ni Paul. Si Paul mismo ang author-writer na ginamit ng Panginoon para isulat yung Ephesians 2:8 na by faith naligtas tayo. Pero nung kalilimutan, si Paul din na nagsabi sa Galatians chapter 5 na gumagawa ng mga gawa ng laman ay hindi nakakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi yun. Kaya tama sinang-ayunan ni Paul yung sulat ni James. Faith without works or good deeds is dead, nothing, useless. Kaya sabi ni James, ang tunay na pananampalataya, matalas kayo manampalataya, meron kang mabuting gawa, meron kang binunga. At yan ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Hindi tayo tatanungin ng Panginoon, napakarami mong iligtas, no? At dami mong nagawa. Hindi yun eh. Ang hahanapin sa atin yung bunga. Hindi rin tatanong Panginoon, ilan yung pinag-pray mo na may sakit na gumaling? No? Nagamit mo ba ang gifts mo? Gifts ko sa iyo. Hindi yung gifts ang titignan sa ating Panginoon, pinamuhay mo ba ako? Did you bear fruit with my Christ-like character? Yung bunga, mga kapatid, ang pinakamalaga. Kaya ang tunay na biblical faith, pangalawa, chain of salvation. If you want to be sure, if you are saved, ngayon na nampalataya ka, observan mo, pakiramdam mo sa sarili mo. May ginagawa ka bang kalokohan, sideline sa kasalanan, nakikipag-compromise ka ba? Nagsisinungaling ka ba sa asawa mo? Naninira ka ba? Naiinggit ka ba? Meron ka ba Diyos-Diyos sa buhay mo? Hindi ba priority si Jesus sa'yo? Anong ginagawa mo una? Ano nauna sa'yo? Yung kinalilibangan mo during leisure time? Anong mas malaking oras ang ginugugol mo? Facebook o ang presence ng Panginoon? Saan natatapos ang gabi mo? Sa papakikog-chat sa jowa mo or kay Jesus? Sa pagising mo sa umaga, ano naisip mo? Ibang bagay o si Jesus? Doon mache-check natin sa sarili. If you put God first. If you're not putting God first, place in your heart, that means you're a lukewarm Christian. Medyo mabigat po ito. You're a lukewarm Christian. And God will vomit you out of my mouth. Stricto po ang Diyos. Stricto ang Diyos. And there are now many Christians in hell. I tell you. For sure. Kaya ano ang maranasan natin, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Siya lang ang tanging pag-asa natin. Habang tayo may hininga sa buhay nito, ang pinakahuling hininga, sabi ko nga sa Panginoon, sinabi ko sa inyo, pinakahuli, last breath, sa akin, huling hininga ko, I will still declare
the goodness of the Lord through the Word of God. No retreat, no surrender. Nakikinig po ba tayo? Patay na tayo sa dating buhay makasalanan. Sa isang special force, mga special forces sa military tinrain ng kanilang officers. Gentlemen, line up. We have a special mission. Papasukin natin ang kuta ng mga kalaban. Dead or alive. We must do it. Ako ang in charge sa inyo. Nakalinya mga sundalo. Lahat, ito ay hindi sa pilitan. Yung gusto mag-volunteer. Pero bigyan ko kayo ng, pangunahan ko kayo, hindi natin sure kung tayo maliligtas. Pero yung gustong mag-volunteer, kasama ko, step out of that line. Biglang merong isang nag-step. 1. Yung isa sumunod din, humakbang din. 2, 3, 4. Merong ilan. So, lahat po kayo na sasama sa akin, don't expect na makakabalik tayo. Yung gustong umurong sa special mission nito, pwede pang umurong. At yung matatapang, hindi umurong. Sila yung matapang na pumasok sa kuta, mamatay mabuhay, heroes sila, heroes. Pero sa kaharian ng Diyos, ganyan din. Pag sinabi, accept Jesus, believe and receive Jesus to be your Lord, God and Savior, humakbang ka na sa kaharian ng Diyos. And you are now willing to die for the sake of Jesus. No turning back. No turning back. Ganyan ang tunay na biblical faith. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay, pakinabang. Walang urungan. May tungkod o wala, walang urungan. Amen. May sakit o wala, walang urungan. May pera o wala, walang urungan. Let us love Jesus, serve Him faithfully by putting Him first place in our heart. Amen. Amen po ba? So, number 1 is faith. Then when you have faith, you will bear fruit. Kung genuine ang faith mo, and that is love. To walk in love. Kapag ikaw ay nabubuhay sa tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi maaaring hindi ka susunod. Kasi ang pag-ibig ng Diyos na nasa loob mo, ang magpupumiglas na gawin ang pagsunod sa Panginoon. Hindi ka trying hard na, Lord, hirap na ako bilang mahal. Pipilitin ko magpakabait. Pipilitin ko sundin ang iyong utos. Pipilitin ko, Panginoon, ang mabuhay para sa iyo. At trying hard ka, hindi po ganyan ang tunay na nananampalataya. Pag ikay tunay na nananampalataya sa Panginoon, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ang kasunod dyan, you will bear fruit. Kung genuine yung iyong pananampalataya, you will bear fruit. And that fruit is the love of God in your heart. Ito ang magpupumiglas para ikaw ay sumunod sa Panginoon, not trying hard, not effort, no? Kundi kusang ikaw ay susunod na gusto mo sumunod, hindi ka na nga utusan, basta sunod ka sunod because you love your God. Pag hindi mo mahal ang isang tao, wala kang pakialam kung siya'y masaktan, kung siya'y sundin, kung ibigay yung gusto o hindi. Ang gusto mo yung sarili mo, kasi mahal mo sarili mo. Pero pag mahal mo isang tao, you will do everything for their sake para magawa na mapasaya siya. Nakikinig po ba kayo? Kung mahal mo ang Diyos, hindi na para utusan ka ng Panginoon. Hahanapin mo kung ano yung bagay that will please Him. And to please God is to believe Him, believe His promises, and to do His will. Doon na pi-please ang Panginoon. Kaya, sabi kung tunay tayo alagad na pananampalataya, ang mark of the true disciple is love. This is the mark of true disciples. Ang palatandaan para makilala kung isang mangangaral
o isang miyembro ng church ay tunay na born again, tunay na alagad ng Panginoon, tunay na mangangaral, hindi damit tupa lang, pero wolves sa loob, if they are walking in love. If they are walking in love. Hindi yung dahil magaling mangaral, maraming kulto magaling mangaral eh. Hindi yung dahil may mga himala, hindi dahil sa merong anointing. Kapag misa, hindi anointing for the Holy Spirit, ang dala naman kulto, hindi lang misa, talagang anointing of the devil. May power din yan eh. Kaya hindi basihan niya kung tunay na mananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Merong wolf in sheep clothing, nagpapanggap. No? Gagayahin ang original, manggagaya. Kunyari, nagpapagaling, kunyari may power, pero hindi power ng Holy Spirit, power of the devil. Kaya hindi batayan yung gifts, hindi batayan yung mga miracles, dahil pinepake ni Satan. Ang hindi kayang i-fake ni Satan is the fruit of the Spirit. Ang kaya lang niya ay yung works of the flesh. Kaya ang makikilala mo, ang tunay na alagad, tunay na mangangaral, tunay na sugod ng Panginoon, sa bunga. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. Sa John chapter 13, verse 34 hanggang 35. I am giving you a new commandment, that you love one another just as I have loved you, that you also love one another. By this, all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Ano sabi dito? Ito yung utos ko sa inyo, na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Na, sabi ni Jesus, sa pamagitan ng pagmamahalan nyo sa isa't isa, makikilala ng mga tao na kayo tunay na mga alagad ko if you have love for one another. Paano kung nag-aaway-away? You are not true disciples of Jesus. Kaya sabi dito ni Jesus sa Matthew 22 verse 37 hanggang 39, and He said to him, you shall love the Lord your God. May kausap si Jesus, sabi ni Jesus, you shall love, the first commandment is, you shall love the Lord your God with all your heart. Kita nyo, with all your heart. Hindi sinabing bahagya sa puso, kundi with all your heart. Hindi kapiraso ng puso. With your whole heart, love the Lord, serve Him. With all your heart. And with all your soul. With all your mind. Ang Diyos, ang gusto sa mga alagad niya, buong buo, todo, binibigay natin sa Kanya. This is the great and foremost commandment. The second is like this, you shall love your neighbor as yourself. Tingnan nyo, inuna ang Panginoon. Our vertical relationship with God must be right. Walang atraso. Then, second relationship, yung horizontal. Ang mga tao, mga kapatid. Ang cross ni Jesus, dalawang baryan. Isang vertical, isang horizontal. Isa yung relationship with God. Pag tama relationship with God, tatama rin yung horizontal relationship with man. Kaya yung mga palaaway, naninira, o yung mga rebelde, o yung mga naiinggit, o yung mga may selfish ambition, mali ang puso. Mali ang puso. No? Kaya nagkakaroon ng rebellion sa body of Christ, iba-iba mga church, ang daming rebelde, kasi mali ang puso. Bakit mali ang puso? Kasi mali sa harapan ng Diyos ang puso nila. Hindi nila nauna ang paglago sa Panginoon. Walang problema sa horizontal relationship kung ayos yung vertical. Actually, hindi ka mahirapan makisama sa mga tao. Alam mo yung pinakapangit na ugali ng tao, kaya mong pakasimahan Pag tama yung relationship mo with God, maintindihan mo sila Ako, sa loob ng 46 years, paglingkod sa Panginoon, iba-iba ugali na encounter ko. Maging sa opisina namin sa GMA noon, iba-iba na encounter ko. May masama ugali, may naiinggit, merong ganito, may naninira, lahat yan napakisamahan ko. Pati yung mga boss namin. Good standing ako sa kanila. Kasi naintindihan ko mga ugali. Kahit yung pinakapangit na ugali, nakakasundo ko. Hindi ko alam, training pala sa akin yon sa pagpapastor. Para pag ako'y naging pastor na, maintindihan ko ang bawat ugali.
ng bawat isa sa inyo. Naintindihan ko. Kaya, bakit? Kasi, inuna natin ang Panginoon. Pag tama ang relationship natin sa Panginoon, tatama rin yung relationship natin sa... Kapag nagtatampo ka sa kapatid, mga kapatid, kasi there's something wrong with your relationship with God. Pag na-open sa kapatid, there's something wrong with your relationship with God. Itama mo muna. Remain humble. Kung meron kang napansin na hindi maganda sa kapatid, sa church, sa pastor, kung ano naman, bakumbaba. Talk to God. Lord, may problem ba talaga yung kapatid na yun? Lagi sinasapawan ako sa damit. Sa church, na-attend ako Meron ganyang kapatid doon Nagsubo sa, Pastor, inaaway ako ni Juan. Bakit? Kasi lahat daw ng ayos sa buhok ko, ginagaya ko daw siya. Compliment yun, ginagaya ka. Galit na galit sa akin. At ba't ko raw siya ginagaya? Hindi ko naman siya ginagaya. Sabi ko, kapatid, dapat matuwa pa nga siya. No? Matuwa pa nga siya, ginagaya ka. Compliment yun. Ibig sabihin, nagaganda sa'yo, natutuwa sa'yo. No? Hindi mo dami gagalit siya. Yung mga simple thing na hindi na dapat pansinin. Ano? So, kaya pala yung mga alagad noong unang panahon ng pag-uusig, first century, panahon ng mga apostol, great persecutions ang inabot ng body of Christ, nagtatago sa mga kuweba, tago ang fellowship nila, tago ang worship. Panahon ni Nero, pinapakain sa liyo, pinupugutan ang ulo, ginagawa lantern ng mga Kristiyano. Name it, lahat, pagtutorture, ginagawa yan, nilalagari, hinahati ang katawan, pinapahila sa kabayo, kamay, paa, pahihila sa kabayo, patutulayin doon sa lagari, biglang hatakin paa, wakwak yung katawan, ikukulong sa kabaong na may mga pako. Grabe yung pag-torture sa mga Kristiyano nung araw. Pero despite ang mga torture na yon na naranasan nila, they still serve God faithfully. No? Naikwento ko sa inyo, yung pinakais sa leon, putol-putol yung ulo ng mga body parts, hiwa-hiwalay, kinain ng mga leon sa arena. Tuwan-tuwa si Nero. Palakpakan yung mga sadista na anak ni Satanas. Ginawang theater yung pagkamatay ng mga Kristiyano. Pero pinupulot na ng mga sundalo yung mga bangka, yung mga ulo, nakangiti, nakatawa. I believe, nagpakita si Jesus at hindi painful yung kamatayan nila. Sabi ko, hanga ako sa mga Kristiyano noon. Intact pa rin sila, magkakasama pa rin, kahit ang tindi ng persecution. Ngayon, matapakan ka lang sa kamayan, yung ingrown nail mo, naku, ayaw na makita ng kapatid yun. No? Pinatawad ko sa pastor, basta wag ko na rin siya makikita. Hindi, delikado ka sa impyerno kapatid pag gagano ng katwiran mo. Kaya pala kahit anong hirap ng buhay, kaya pala pinapatay na, nasa Panginoon pa rin sila nakakapit, kasi yung kanilang pananampalataya is genuine. Kapag meron ka pananampalataya genuine sa Panginoon, lalakad ka sa pag-ibig. At walang makakaagaw sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Their faith was genuine. Kaya meron sila genuine din na pag-ibig sa Panginoon. Na anumang persecution, hindi sila kayang hatakin. Hanggang kamatayan, they still declare that Jesus is their Lord. Ang sinasabi, i-deny mo lang. Sabihin mo lang, Caesar is Lord. Malaya ka na. No! Jesus Christ is my Lord. O, putol ang ulo. Sa communist land, isang pamilya, pinatay. Tinutukan yung mga anak, I speak, mahaba. Deny Jesus. No! Patay yung isang anak. Another child. Deny Jesus. No! Pangalawa, yung asawa. Di mo pa deny. No, Jesus is our Lord. Pinakahuli, pinatay yung pastor. Sabi ko, tindi. Kung dito kaya yun. Ngayon sumagot,
Magpapanggap na lang ako. O sige. Tapos gayahin ko si Peter, Lord, I repent. Kaya mo kayo humarap sa Panginoon, kahihiyan na yun. Sabi ko, ba't kaya nilang labanan at matapang hanggang kamatayan? Because of the love of God dwelling in their heart. Tingnan sabi dito, Romans chapter 8 verse 37 hanggang 39. Romans chapter 8 verse 35 hanggang 39. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or trouble, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Just as it was written, for your sake we are killed all day long. We were regarded as sheep to be slaughtered. But in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. In all these things, we are more than conquerors. Sabi lang. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ito'y bunga ng tunay na pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya meron nilang pag-ibig ng Diyos na walang makakaagaw sa paglilingkod sa kanila sa Panginoon, mamatay o mabuhay. To live is Christ, to die is gain. At kung ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, automatic susunod ka sa Panginoon. Hindi ka nautusan. Tingnan niyo sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 21. Ang sino man, saan ba yun? Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 21. Tingnan niyo ito ha. From faith to love, then obedience. Nasa obedience na tayo. John 14 verse 21. The one who has my commandments and keeps them, keeps means obey. Ang sino man meron aking kautusan at ito'y iniingatan o sinusunod is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will reveal myself to them. Ang sino man na sumusunod sa aking salita, ito yung tao na tunay na umiibig sa akin. Sino? Yung may obedience. At ang umiibig sa akin, iibigin siya ng aking Ama. At iibigin ko rin siya at kung magkagayon, magpapakahayag ako sa kanya. I will reveal myself to him. Si Jesus, nire-reveal niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. Nagbibigay ng wisdom na revelation na understanding para makilala si lubos doon sa mga taong lumalakad sa pag-ibig. Sino yung mga taong yun? Yung sumusunod sa Panginoon. Ang dali sabihin, Lord, I love you. Pero hindi ka marunong sumunod sa Panginoon. Inulit ni Jesus ito sa John 14:23. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will follow my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our dwelling in him. Or dwelling with him. Sasamahan ka ng Diyos. Saan ka magpunta? Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Bakit ka sumusunod? Kasi ikaw yung tunay na taong umiibig sa Kanya. Faith, the chain of salvation. If you want to have the assurance of salvation, number one is faith. Yan ang access natin sa kingdom of God. Now that we are saved, we must bear fruit. Yan yung love. Now that we are bearing fruit, hindi effort, hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Automatic, susunod ka kasi mahal mo yung sinusunod mo. Faith, love, then obedience. No? At kung meron kang obedience, automatic din na ikaw ay mabubuhay sa kabanalan. Pinakahuli, holiness. Ang holiness, hindi yan effort. Ang holiness, magiging nature mo, kalikasan mo, na magpakabanal. Hindi yung, Lord, sige, pipilitin ko talaga maging banal. Effort talaga ako. Promise. Tapos sablay na naman. No? Repeat, repent. Repeat, repent.
dumudumi, palilinis sa Panginoon, dumudumi na naman. Bakit gano'n paulit-ulit? Kasi hindi ka pa dumadaan sa mataas na level of faith or mataas na level of God's love. Kulang pa. Kulang pa. The more you believe God, the more you believe His Word, the more you obey His Word, the more lalago yung bunga, the love of God in your heart. At kapag lumago ang bunga niya yan, the fruit of the Spirit is love, automatic, you will live in the holiness of Christ. You will walk in His righteousness. So, pinakahuli mga kapatid is holiness. What is holiness? Pure heart. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people, and the holiness without which no one will see the Lord. Kahit ang tagal mo naman pala, kahit pastor ka pa, apostol, prophet, anumang part mo sa body of Christ, pero wala kang holiness sa buhay mo, you will go to hell. Napaka-importante pala mga kapatid ng holiness. No, ako'y bata pa sa pangaral sa Diyos. Ayok'y pangaral ng holiness. All I want to preach is faith, faith, faith. Sa buong buhay ko, sa loob na ilang years, faith. And that's good. Na-build up ang faith mga kapatid, pero ayokong talakayin ng holiness. Sabi ko, automatic naman, holy naman tayo na lahat. We are called as saints of God. Yun ang akala ko noon. Pero dalawang klase pala yan, yung holiness. Number one is your position. Sa harapan ng Diyos, ang position mo, banal ka. Because God sanctified you by His blood, by His word, and by His presence, by His Spirit. Pinabanal tayo. Positionally, we are holy. Tawag nga sa atin, mga saints. Ngayon, merong pangalawang holiness. Progressive. Progressive. The more you obey God, progressively, magiging kahawig unti-unti tayo ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, from glory to glory, He's changing us. No? Sa araw-araw, from glory, sa isang level ng kaluwalhatian Diyos, sa another level, ginagawa tayo na maging kamukha ng Panginoon, Panginoong Jesus, unti-unti progressive. At yan ang posisyon natin ngayon sa karin Diyos. We are God's holy people, God's holy nations. No? The church, the body of Christ, not only Israel, the church, the body of Christ, is God's holy nation, and we are God's peculiar people. We are called the saints of God. Yan ang posisyon natin, holy. Pero, wag natin kalilimutan, bagamat may posisyon tayo sa karin Diyos na holy people of God, we must practice holiness. Yan ang ini-expect ng Diyos sa atin. Yung God's part, He made us holy by the blood of Jesus, by the power of His Word, and by the power of the Holy Spirit. We became sanctified, holy people of God. Ngayon, yung pangalawa, ito yung tinitingnan, ina-expect ng Diyos sa atin, to practice holiness. Lumakad tayo sa kabanalan ng Diyos. Ito'y kusang loob natin. At hindi mahirap lumakad sa kabanalan ng Diyos if you have a genuine faith. If you have a genuine faith, biblical faith, you will bear fruit with the fruit of love, Christ-likeness. And if you love the Lord, you have the fruit of the Spirit, automatic then that you will obey God. Faith, love, obedience, then you will become holy, not only positionally, but progressively. Habang lumalago ka spiritually, the more you walk with God, the more you obey Him, the more you practice loving God and practice loving the brethren, the more you will become like Jesus, and progressively, yung kabanalan ni Jesus ay makikita sa iyo ng mga tao, and you will become like the Lord Jesus Christ. At yan ang pangako ng Diyos sa atin. 1 John chapter 4 verse 17. As Jesus is in this world, so as Jesus was in this world, so are we in this world. Kung paano si Jesus na buhay noon sa mundong ito, ganun din ang kabubuhay natin ngayon sa mundong ito. May naintindihan po ba tayo? Sa akin pagtatapos,
Gusto ko i-quote ang Philippians 2, verse 12 and 13. So then, my beloved, just as you have always obeyed, kaya nga mga minamahal, kaya nga kayo na mga nagsisunod, not as in my presence only, hindi lang pakitang tao habang ako'y nakikita nyo o kita ko kayo sumusunod, hindi pakitang tao. But now, much more in my absence. Lalo na ngayon, wala ako dyan, tiyak na kayo sumusunod, hindi pakitang tao. Sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga, work out your salvation. Ibig sabihin, work out your salvation. Ang Diyos naman gumawa ng kaligtasan sa atin. Pero may ibig sabihin na, work out your salvation. Ibig sabihin, there's God's part in our salvation and there is man's part in our salvation. Niligtas tayo ng Diyos, God's part. By the blood of Jesus, by His offering, Jesus, to pay the price of our sins. Ang Diyos ang lumikha ng kaligtasan. Now, man's part, our part, is to live for the Lord Jesus Christ. Amen. Yun yung ibig sabihin na work out your own salvation. Now, we have to examine ourselves, mga minamahal. Itong itanong natin sa ating sarili. Is God the number one in your life? Ang Diyos ba number one sa buhay mo? First question. Search your heart. Ang Diyos ba number one sa buhay? Anong ginagawa ko sa araw-araw? Lamang pa ba sa time ko? Yung mga social media, o napag-iwanan na ba ang Panginoon? Mas priority ba sa akin ang aking ibang minamahal na bagay? Aking career, business, mas una ba yan sa Panginoon? Second question, who is the boss? Who is the Lord of your life? Jesus or yourself? Ikaw ba ang boss ng sarili mo o ang Panginoon? Is Jesus your Lord or you're the Lord of your life? Pangatlong tanong, when you wake up, pag kayo gumising sa umaga, who is the first person that's in your mind? Sino yung unang tao na pumapasok sa isip mo? Asawa mo, mga anak mo, jowa mo, sarili mo, o yung business partner mo? Sino? No. O yung Facebook account mo, bubuksan mo kaagad, first hour in the morning, baka nilike ni Crush yung aking post, napansin ako. Yung baynuna mo. Pangalawa, is Jesus the last person in your mind before going to sleep? Bago matulog, sino yung huling naiisip mo? Si Jesus, sarili mo, business mo, o yung umutang sa'yo hanggang ngayon hindi nagbabayad, o si Jesus. Huwag nyo kalimutan, the God whom we serve is the Alpha and the Omega, ang pasimula at ang huli. Mag-start tayo ng araw natin sa Panginoon, tapusin natin, nakausap natin Panginoon. May natutunan po ba tayo? I sing praises to your name, oh Lord. Kaibigan, if you want to accept Jesus to be your Lord, God and Savior, pray to Him. Talk to Jesus. Pray. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Let's lift our hands to Jesus. Worship Him. Lord, we praise you. Hallelujah. We give worship. Yes, Lord. Roma Sika na Basata Romande.
tayo sa Panginoon ng ganito. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong mga kasalanan sa buong buhay ko. Sinusuko ko po sa iyo minsan pa ang aking buhay. I want to live with you and for you and through you. Mabubuhay ako para sa iyo. Sa pamagitan mo, maglilingkod po ako sa pamagitan ng biyaya. Sa lahat ng karumihang kasalanan na ipamuhay ko, patawarin po ako. Cleanse me, Lord, by your precious blood. Salamat po. Mula ngayon, I will live by faith and I will walk in your love, bearing fruit with the love of God. And I will continue to obey you, Lord. Sapagkat pinabanal mo ako, lalakad po ako sa kabanalan mo. For this is the chain, the great chain of salvation, the assurance of salvation, faith, love, obedience, and holiness. Panginoon, pinakita mo sa maraming tao na itong apat na ito ang naging pagkukulang ng mga mananampalataya na ngayon ay nagsasuffer in hell. They forsake this truth, Lord, at akala nila ligtas na sila. But they are doomed forever. Sapagkat inignore nila ang napakahalagang chain of salvation, faith, love, obedience, and holiness. Salamat po, Panginoon. Maraming po salamat. At yun mga sa live stream, if you prayed this prayer, if you accepted Jesus to be your Lord, God, and Savior, Jesus will give you eternal life. Tagapagmana ka, kaibigan, ng kaligtasan sa kaharian ng Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na araw-araw humihinga kami. Lahat ng tinatanggap namin hininga galing sa iyo, biyaya galing sa iyo. And Lord, I pray for those, for all who are sick. You took all our sicknesses, Jesus, and carried our diseases. And by your wounds, we are healed. In Jesus' name. Mga minamahal, may the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Receive the blessings of God. In Jesus' name, amen. 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 So, God bless everyone. Pagpalain po tayo, Panginoon. Every Wednesday, every Tuesday and Friday, 7:30, meron po tayong online Bible study. Pagpalain kayo ng Panginoon. Don't forget to share this video sa mga friends, mga pastors. Share the Word of God. God bless you all, mga kapatid. This is my Romans 16:19 says, yes! Hallelujah! Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent